Nabubulok na ang nasabat ng Bureau of Customs na misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila. Galing China raw ang kontrabando na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Pag-aaralan ng Bureau of Customs na paikliin sa 60 ang 90-day processing period para sa agricultural imports. Kasunod ito ng pagkakaharang sa 5 container ng misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila na nagkakahalaga ng 23.27 million pesos kasama na ang duties at taxes. Kung kaya ng 60 days, malaking bagay na yun. But we will have to make sure that we are not violating any specific provisions of the law protecting the legitimate importers. Nangangamoy na kasi ang nasabat na mga produkto na noon pang November to December 2025 dumating sa bansa mula pang China. Deklarado raw ang mga ito bilang squid balls, fish roe balls at Chianya tofu. Pero nakatago umano sa likod ng mga ito ang ilan pang frozen products gaya ng peeled chicken, pigeon, Peking duck at iba pang uri ng duck meat. Sang-ayon sa ating regulasyon at procedure, hinintay natin na meron mag-claim at meron pang dumating na ibang kargamento. Subalit, inabandona na ito marahil nalaman nila na ito ay huhulihin na ng Bureau of Customs. Kandidato na to na mukhang hindi pakikinabangan. Subalit, hihingi pa rin tayo ng tulong sa Department of Agriculture upang malaman natin kung ito ay pwede pang kainin ng tao kung magiging fit for human consumption. Kapag sinabing pwede pa, ito ay pwede natin i-donate sa mga nangangailangan. Tukoy na ng BOC ang consignee ng mga produkto pero makikipag-ugnayan din daw sila sa National Bureau of Investigation para alamin kung sino ang tunay na mga may-ari ng kumpanya. Sa ngayon ay hinainan na ng warrants of seizure and detention ng mga kargamento sa umano'y paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Food Safety Act. Sinisilip din ng BOC ang posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga nasa likod ng tangkang pagpupuslit. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.